Ang media sa Pilipinas ay binubuo ng mga tanyag na personalidad na nag-iwan ng malalim na marka sa kamalayan ng publiko sa pamamagitan ng kanilang matapang na pamamahayag at pampublikong serbisyo. Isa sa mga pinakakilalang pangalan sa larangang ito ay si Bienvenido Teshiba Tulfo o mas kilala ng marami bilang si Ben Tulfo na sumikat sa kanyang bansag na bitag. Sa mahabang panahon ng kanyang karera, nakilala siya sa pagpapakita ng mga dokumentaryong naglalantad ng iba't ibang krimen, modus operandi at katiwalian sa lipunan gamit ang agresibong estilo ng pagbabalita. Ipinanganak si Bienvenido Teshiba Tulfo noong 15 ng Marso 1955 sa Dansalan na kilala ngayon bilang Marawi City sa lalawigan ng Lanao del Sur. Siya ay nagmula sa isang malaking pamilya na may kilalang pangalan sa larangan ng militar at pamamahayag sa bansa. Ang kanyang ama ay si Ramon Silvestre Tulfo Sr., isang retiradong koronel ng Philippine Constabulary, habang ang kanyang ina naman ay si Caridad Alviar Teshiba na may lahing Hapon. Lumaki siya kasama ang kanyang mga tanyag na kapatid na sina Ramon Jr., Wanda, Rafi at Erwin Tulfo na kalaunan ay gumawa rin ng sarili nilang mga pangalan sa media at gobyerno. Sa kanyang personal na buhay, si Ben Tulfo ay kinasal kay Mary Jean Marquez bagamat sila ay nagkahiwalay din kalaunan. Ang kanyang pinagbulan sa isang pamilya may disiplinang militar ang itinuturing na isa sa mga dahilan ng kanyang matatag at walang takot na disposisyon sa pagharap sa mga mapanganib na sitwasyon. Nagsimula ang karera ni Ben Tulfo sa industriya ng media sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa likod ng mga programa sa radyo at telebisyon bago siya tuluyang humawak ng sarili niyang mga palabas. Ang kanyang formal na pagpasok sa investigative journalism ay mas tumibay noong tinatag niya ang sarili niyang produksyon, ang Bitag Media Unlimited Incorporated noong Setyembre 14, 2002. Opisyal na inilunsad ang programang Bitag sa istasyon ng ABC Channel 5. Ang palabas na ito ay isang documentary reality show na nakatutok sa aktwal na paghuli sa mga kriminal, paglalantad ng mga iligal na gawain at ang pagtulong sa mga biktima ng pang-aabuso. Dahil sa kakaiba at kapansin-pansing estilo ng kanyang pagbabalita, mabilis na nakuha ng programa ang atensyon ng mga manonood na naging dahilan upang ilipat ito sa Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC Channel 13 noong taong 2003 upang maabot ang mas malawak na madla. Sa paglipas ng mga taon, pinalawak ni Ben Tulfo ang kanyang impluwensya sa media sa pamamagitan ng paggawa ng iba pang mga programa sa ilalim ng kanyang kumpanya. Kabilang sa mga palabas na kanyang pinamahalaan at hinost ay ang Pinoy US Cops na nagpapakita ng buhay ng mga Pilipinong pulis sa Estados Unidos at ang Kilos Pronto, isang public service program na umere rin sa telebisyon. Nagkaroon din siya ng pang-araw-araw na palatuntunan sa radyo at digital platforms na pinamagatang Bitag Live, kung saan direkta niyang binabati sa mga tiwaling opisyal at tinatalakay ang mga mainit na isyu sa bansa. Ang kanyang dedikasyon sa investigative journalism ay nagbunga ng maraming parangal mula sa iba't ibang samahan, kabilang paulit-ulit na pagkilala sa Bitag bilang Best Public Service Program sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pampublikong serbisyo, ang buhay at karera ni Ben Tulfo ay hindi nawala ng mga mabibigat na kontrobersiya, lalo na nang magsimula siyang sumikat ng husto. Ang pinakamalaking isyong kinaharap niya ay ang naganap noong taong 2018 kaugnay ng isang kontratang pang-anunsyo sa pagitan ng Department of Tourism at ng People's Television Network o PTV4. Ayon sa ulat ng Commission on Audit, nagkaroon ng questionableng transaksyon kung saan nagbayad ng DOT ng halagang 60 million pesos para sa mga commercial advertisement ng turismo na ipinalabas sa programang Kilos Pronto ng Bitag Media Unlimited Incorporated. Ang isyong ito ay nagdulot ng malaking ingay dahil ang kalihim ng DOT noong panahong iyon ay ang kanyang sariling kapatid na si Wanda Tulfo Teo na naging ugat ng mga akusasyon ng conflict of interest. Nagpatuloy ang investigasyon ng pamahalaan sa nasabing ad deal dahil sa tindi ng pampublikong pagbatikos. Nanindigan si Ben Tulfo sa ilang serye ng pagdinig sa Senado na walang nangyaring anomalya o irregularidad sa panig ng kanyang kumpanya dahil ang transaksyon ay dumaan sa lehitimong proseso sa pagitan ng Bitag at ng pamuno ng PTV4. Humantong usapin sa tuloy ang pagbibitiw ni Wanda Tulfo Teo sa kanyang posisyon bilang kalihim ng turismo upang bigyang daan ng malayang investigasyon. Bagamat nagkaroon ng mga panawagan mula sa Malacanang at sa publiko na ibalik ang natanggap na pondo ng pamahalaan, hayagang tumanggi si Ben Tulfo at iginit na nagampanan ng kanyang kumpanyang obligasyon na i-ere ang mga nasabing patalastas. Noong 12 Oktubre 2021, ibinasura ng ombudsman ng reklamong graft laban sa magkapatid na Tulfo dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya ng korupsyon, bagamat ang isyu ay nananatiling mantsa sa kanyang karera. Ang sama ng loob ni Ben Tulfo sa kanyang mga kapatid ay nagugat sa prinsipyo ng profesionalismo, media ethics at magkakaibang pananaw sa larangan ng serbisyo publiko na kanyang tahasang ipinaliwanag sa panayam sa programa ni Julius Babaw.
Sa eksklusibong panayam na ito, hinarap ng veteranong mamamahayag at host ng bitag na si Ben Tulfo ang mga haka-haka ukol sa dinamiko ng tanyag na magkakapatid na Tulfo sa industriya ng media at politika. Ang pamilyang Tulfo ay kilala bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang pangalan sa Philippine media at serbisyo publiko. Bagamat tinitingala sila sa pagtulong sa masa, hindi lihim sa publiko na nagkaroon din sila ng mga internal na hindi pagkakaunawaan. Ayon sa paliwanag ni Ben Tulfo, ang kanyang damdamin ay hindi nagmumula sa mababaw na inggit kundi sa magkakaibang pamamaraan ng pagpapatakbo ng kanilang mga karera at advokasya. Kilala si Ben bilang mukha ng bitag kung saan ang kanyang estilo ay agresibo, direkta at walang kinatatakutan. Para sa kanya, may mga pagkakataon ng aksyon ng kanyang mga kapatid sa kanikada ng mga programa o karera sa politika ay lumilihi sa kanyang personal na pamantayan ng independenteng pamamahayag. Sa pagpasok ng kanyang mga kapatid sa mundo ng politika, hayagan na naging pananaw ni Ben na dapat manatiling hiwalay ang personal na interes ng pamilya sa interes ng bayan. Binigyan din niya sa mga nakaraang pahayag na hindi sila dapat tingnan bilang isang political dynasty at ang kanyang pagpuna sa mga maling sistema ay walang pinipili, kapatid man o hindi. Ang sama ng loob ay madalas na nag-uugat kapag ang personal na ugnayan bilang magkakapatid ay nahahaluan ng pampublikong obligasyon. Ayon kay Ben, kapag trabaho na at prinsipyo na ang nakataya, itinatabi niya ang pagiging kapatid upang mapanatili ang integridad ng kanyang krusada laban sa katiwalian at krimen. Ipinaliwanag ni Ben kay Julius Babaw na ang pagkakaroon ng magkakaibang opinyon ay normal sa isang pamilyang binubuo ng mga strong-willed na individual. Si Ben bilang isa sa mga nakatatandang kapatid ay may sariling bigat ng responsibilidad na pinapasan. Para sa kanya, ang kanyang sama ng loob ay patunay lamang na hindi siya nagbubulag-bulagan sa pagkakamali ng isa't isa para lamang maprotektahan ang kanilang apelyido. Kung may nakikita siyang hindi tama sa takbo ng pamamalakad o desisyon ng kanyang mga kapamilya, pinipili niyang magsalita o dumistansya upang mapangalagaan ang kredibilidad ng kanyang sariling pangalan at ng institusyong kanyang itinayo. Sa kabila ng pagkatalo sa politika, hindi siya huminto sa pagpapatakbo ng kanyang kumpanya at kasalukuyan siyang abala sa araw-araw na produksyon ng kanyang mga programa sa pamamagitan ng Bitag Official sa YouTube at iba pang mga social media network. Nananatili siyang nakabase sa kanyang tirahan sa Barangay Pasong Tamo, Quezon City, kung saan matatagpuan din ang kanyang mga studio para sa pagsasahimpapawid. Noong 23 ng Enero 2026, muli siyang naging bahagi ng pampublikong diskurso nang dumalo siya sa isang pandesal forum sa Quezon City upang maging isa sa mga pangunahing tagapagsalita hinggil sa nagpapatuloy na investigasyon sa korupsyon sa mga flood control projects sa bansa. Ipinapakita nito na kahit wala siya sa posisyon ng gobyerno, nananatili siyang isang maimpluwensyang boses na pinakikinggan ng publiko.